upang lahat tayo ay makarating na naman sa kanyang tambalan. Ang ating pong, kumusta po kayo? Napagod po ba kayo sa kasasayaw o maganda sa inyong mga katawan? Maganda sa katawan. Hindi ko po yun masasabi kasi hindi po ako. Ngayon po sa araw na ito ay ang ating pong tema ay ang sino po ba ang walang dinadala, walang dinadalisay sa kanilang mga buhay. Sapagkat ngayon ang mga pagdalisay sa atin na nagmumula sa Ama ay kung titignan po natin ay puro paghihirap. Amen po ba? Subalit, pag yun ay ipinaubayan na natin sa Ama at siya na ang bahala sa mga yun. Ang mga pinagtitiisan natin ay mayroon palang biyaya at pagkapala. Amen po ba yun? Iisipin na lang po natin na kung paano ang krus ni Jesus. Nung krus po ni Jesus ay yun ay pagpapakasakit. Kung baga ay siya po ay isang halimbawa. Kung the greatest example ang isang pagpapakasakit. Yun po ay nakikita natin pagkatapos po yun ay mayroon naman binigay ng Ama sa kanya. Ang sabi po nga, minsan dumating na rin po sa punto niya na ayaw din niyang tanggapin ang mga pagsubok ngayon o ang mga pagdalisay o ibinigay ng Panginoon, ng Ama sa kanya. Subalit sabi niya, kung kalooban mo, Ama, ay tatanggapin ko. Ganun din po ang ating mga tinatanggap at pinagtitiisan mga pagdalisay sa atin. Kung tinatanggap po natin yun na walang tayong reklamo o sabihin natin, ay binibigay na lang po natin sa Panginoon ang buo sapagkat hindi naman po binibigay ang Panginoon ng hindi natin kaya. At lingid sa ating kaalaman, siya na rin po ang gumagawa ng kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagdalisay na yaon. Yun ay nagpapalakas po sa atin. Amen po ba? So sa ating mga araw-araw na nakikita habang tayo po ay having our journey, pupunta po tayo sa ating paglalakbay papunta sa kalangitan. Marami po tayong mga nakikita na sabihin natin pagsubok, pero hindi naman natin ngayon tinatawag na pagsubok yun, kundi pagdalisay lamang ng Panginoon. Kaya upang mapalalim natin ang ating mga papalalim ang pagdadalisay na ito ay isa pong ay isa pong alagad na aking tinatawag na BFF ang siyang magpapalalim pa kung ano ang pagdalisay na ito sa ating tema. So tinatawag ko po ngayon ang ating kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Medyo haggard pa ako, katatapos lang po kasing mag-ahis ng bulaklak. Napakaganda po ng tema ng kapatid natin. Paano nga po ba natin masasabi na biyaya at pagpapala ang pagdalisay na dumarating sa ating buhay? Kung sa unang pagdinig, parang sasabihin natin, bakit magiging pagpapala dinadalisay ka nga, problema na nga yun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat dito, ano man ang pagdalisay na nakakamta natin, totoo pong may pagpapala at biyaya. Ibahagi ko lang po, nung hindi pa po ako nadadako dito, hindi ko alam ang term na pagdalisay. Yung po pala ay pagsubok sa salitang lingwaheng ordinaryo. Subalit sa banal na espiritu is pagdalisay. Na sa dating buhay, ang pagdalisay problema na hindi magandang tanggapin at wala kang mapapala kundi puro sakit ng kalooban. Amen po ba? Subalit ang pagkakaiba po ngayon na nakilala na natin ang banal na espiritu, ito po pala ay isang pagpapala. Sapagkat ang ginamit ng Panginoon na pagdalisay sa akin ay ang karamdaman ko upang makarating ako sa dakong ito. Ano po ang pagpapala akong natanggap? Nakilala ko po na may Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kay buti ng ating Panginoon sa bawat araw ng ating paglalakbay sa tawiring ito sa mundong ibabaw,
sarit samot saring pagdalisay ang ating nakakamtan. Iba't ibang nga lang ng kaparaanan, depende sa kapasidad ng bawat isa sa atin. Amen po. Subalit, tandaan po natin ang sinabi ng banal na Espiritu na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Sapagkat batid na niya kung hanggang saan ang kakayahan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Subalit, ang sabi ng ating Panginoon, sa pagdalisay na ating nakakamtan, huwag lamang tayong humiwalay sa Kanya. Sa tuwina ay manambitan tayo sa Kanya kung ano ang mabuti nating gagawin para yung pagdalisay na yon ay ating mahulagpusan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nung pong Lunes, pagkatapos po ng gawain, masama po ang pakiramdam ko noon, parang sisipunin ako. Subalit, hindi ko pinahalata sa mga kasama ko sapagkat ihahatid ko pa po yung isang kaibigan ko sa Maynila. Yung isang kapatid ko, idadrop pa namin sa San Roque sapagkat may nararamdaman sila. Alas 4 na noon, pakiramdam ko sa sarili ko, sabi ko, naku, pag uwi ko, paano na ito? Mag-isa ako, baka masama ang pakiramdam ko, pero sabi ko, bahala ka na, Ama. Hanggat sa madalit salita, na-drop ko ang kapatid namin sa San Roque, tapos dumiretso kami ng Maynila. Nung nando na po kami sa Quezon City, at sumakay na ako ng bus, binigay ko na yung manibela sa kapatid ko, si kapatid na Josie, dahil kaya na niya doon. Nung nakasakay na po ako sa bus, nanginginig na po ako. Umaatake na po yung yung lagnat ko, yung sakit ng ulo, lahat. Parang nagchichill ako, sabi ko, Panginoon, first time po kasing naganap sa akin yon sa pagluwas ko sa Maynila. Sabi ko, wag niyo pong pahintulutan na mag-collapse ako dito. Hindi makarating man lang ako sa paradahan ng bababaan ko para makarating ko sa amin, okay na po. Sige po, habang tumatakbo, bumibiyahe ang sasakyan, masama nararamdaman ko, parang nagdidilim-dilim. Yung anak ko po pala, tawag na ng tawag sa akin, sabi, naka 6 missed call. Pero nung bago ako bumaba dito sa may flyover, nakita ko po yung call niya uli. Sabi niya, Mama, nasaan ka na? Okay ka lang ba? Sabi ko, mag-init ka na ng tubig. Sabi ko, mag-init ka na ng tubig, kumuha ka ng dahon-dahon na bayabas at abukado, pakuluan mo din kasi kailangan ko yan, nanginginig ako. Sabi niya, sige po, sige po. Hanggang ganun po, tumatakbo yung tricycle, umuulan pa po nun, galing ako sa aircon, di po ba, talagang medyo parang iba na magiging dating nun. Subalit napakadakila ng Panginoon, pag nanalig at nagtiwala sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hanggang nakarating ako sa may dako sa amin, sa may gate, papunta sa amin, sinalubong ako ng anak ko, may dala siyang payong at Mama, okay ka lang ba? Okay ako. Umakyat ako sa taas, sa second floor ng bahay namin, sa kwarto ko. Sabi ko, anak, magbibihis lang ako kasi giniginawa ko, dalhin mo rito yung tubig na mainit, na maligamgam, lagay mo sa baso, lagay mo asin, at yung bayabas at towel na maligamgam, kailangan ko maghilamos. Kasi po namamagana yung mukha ko dahil sa sipon na hindi makalabas sa mata ko. Nung ganun po ang nangyari, pinilit ko po yun, hinalamusan ko, subalit nakikipagdiig ako sa ating Panginoon, kahit anong ulirat ang sabi ko, Panginoon, padaluyin niyo po ang kapangyarihan niyo sa pamamagitan ng tubig na ito at daon-daon na ito nalalagukin ko at ipupunas ang bimpo na ito sa aking mukha. Ang kagalingan na ikakamping ko sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. Purihin ang ating Panginoon sapagkat pagkatapos ko pong nagawa iyon, parang nahimasmasan po ako, pinagpusan ako at parang nagliwanag ang tingin ko at sabi ko sa anak ko na lalaki, isa lang po kasi anak ko. Sabi ko, anak, haplusin mo naman ako. Komo po yung anak ko dito na lumaki kasi 5 years old, nandito na yun ngayon, 14 years old na. Sabi niya, dumulog po siya habang hinahaplos niya ako. Sa madalit salita po, diningin ng ating Panginoon ang kanyang panambitan. Hinaplos po ako hanggang nakatulog po siguro ako dahil di ko na namalaya, umalis siya sa kwarto ko. Nagising po ako alas 10 na ng umaga. Purihin ang Panginoon sapagkat gumanda yung pakiramdam ko, maliban lang nga po na mabigat yung ulo ko at yung mukha ko, mababakas po yung maga niya, yung puro bang parang na-allergy. Subalit, sabi ko nga, purihin ka, Ama, sapagkat sa pagdalisay na ito, lalo mong pinakikilala sa akin na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming asahan. Hindi po ako natakot, hindi ako nabagabang sapagkat sa tuwin na ang inaalala ko ang mensahe ng banal na Espiritu na napapakinggan ko dito, na kung sakaling magaganap sa bawat isa sa amin yung minimensahe, alam ko na po o alam na natin ang ating gagawin na first aid. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po ang nangyari at pagkatapos po, nung umaga hindi na po nakapasok ng school yung anak ko sapagkat walang nag-ayos ng mga baon niya, ganun niya. Sabi ko, anak, pumasok ka na ng half day, okay na ako. Mama, hindi kita iiwanan, ayoko kitang iwanan, bukas na lang ako papasok pag okay ka na.
sitwasyon na manatili sa bahay nang nakikita ko lamang ang 4 na sulok ng aming bahay. Pagbaba ko sa ibaba, pag-akyat ko sa taas yun, hindi ko kaya. Sabi ko, kailangan ko doon. Sabi ko, Panginoon, ano po bang marapat kong gawin upang maibsan itong nararamdaman kong bigat na to? Kasi pag pinabayaan ko to, tarangkaso to, sabi ko. Pinaisip sa akin, kailangan ko daw po magpawis. Sabi ko, paano kaya gagawin ko, mabigat ang ulo ko, naiilo ko. Ginawa ko po, nag-exercise ako. Isang oras na po ako nagkikikembot, wala pa pong pawis. Sabi ko, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Subalit sabi nga po, huwag kang susuko hanggat makamtan mo ang ng minimithi mo. Sige po, nagbata ako hanggang 1 oras at kalahati. Tumulo na po ang aking pawis at doon po nakaramdam ako ng kaginhawahan at inilabas ko po ang sipon sa aking ulo, lahat-lahat po. Kaya po, kagabi at kanginang maga, sabi po ng kapatid ko, okay ka na ba? Sabi ko, purihin ang Panginoon sapagkat tunay na siya ay buhay na kumikilos. Ano po ang ibig kong sabihin? Sabi nga po, pinahihintulutan man ang pagdalisay sa bawat isa sa atin. Parang bagyo lang po yan na biglang dumaan at bigla ring mawawala. Ganun po ang pagdalisay. Matuto lang po tayong pakinggan kung ano ang tinig ng Panginoon upang malabanan natin ang pagdalisay na dumarating sa atin. Amen po ba? Huwag po natin kakalimutan anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay. Alalahanin natin ang Diyos na nandyan. Siyang magbibigay ng tamang kaparaanan upang kapakinabangan, upang kaligayahan at biyaya ang ating kamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat dahil sa dakong ito, nadama ko ang katatagan, kapanatagan ng kaisipan, walang kabagaban sapagkat alam ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na totoo, na anumang oras ng aking pangangailangan, tawagin ko lang siya na may pagkumbaba, pag-surrender ng buong puso sa Kanya, diringgin niya ang aking panambitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Marie. Yan po ang halimbawa ng isang tunay na pinaubayan niya sa Panginoon ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pananalig, at ang lahat ng mga natutunan niya sa dakong ito ay kanyang kumbaga in-apply sa panahon na yun. Kaya ito siya ngayon, sabi niya sa akin, tumawag ako kaninang umaga, lahat ng text ko po sa kanya, hindi niya ako sinagot. Tapos sabi ko sa kanya kaninang umaga, sabi ko, kapatid, kumusta ka na? Sabi niya, ito, mabuti naman. Tapos sabi ko, bibili ba tayo ng bulaklak? Sabi niya gano'n sa akin, may misa tayo kaya sige, sandali na lang, luluwas ako. So, ibig sabihin, pagaling na siya. Purihin po ang Panginoon sa pagbibigay sa kanya. Kasi kung hindi po siya naging magaling, wala tayo ngayong mga bulaklak. May po ba yun? So, very na naman po ang ating misa mamayang hapon. So, ang susunod po na magbabahagi sa araw na ito ay ang ating Mother of the House, na kanina pang nasa daan kami ay siya nang nasa isip ko upang bibigyan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng aking tema sa araw. Salamat, Ama. Muli sa araw na ito, pinahintulot mo na maghayag na yung kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw. Na tanging ikaw lang makapagbibigay. Dinadakila kita. Pinararangalan. Sa lahat ng kahiwagaan, sa lakas at tibay na kaloob mo, sa pamamagitan ng taong ginamit niyo ang aming mahal na Pupunching, na sa amin ay binahagi mo upang matutunan namin ang kabanalan mo at kamti namin ang kabutihan mo, na sa dako mong banal ay tipanan mo upang paglingkuran kang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilayan ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pagdalisay. Sa kabila ng pagdalisay, kakamtin mo ang biyaya at galak sa bawat araw. Na sabi ko nga sa kanya, napakaganda ng tema mo at napapanahon sapagkat sadyang pinahintulot ng Ama na sa pamamagitan ng pagdalisay o pagsubok na tinatawag ng tao ay masilayan ka niya kung sa kanya ka na. Amen po ba yun? Masilayan ka na kung gaano ka katapat sa kabila ng mga hinagpis at pagdurusa na pinagdaraanan mo. Subalit, alam niyo po ba, sabi ko nga,
walang pinagkaiba yan sa isang nag-aayuno, na hindi ka maaaring makita nila o sino man na kailangang gula-gulanit ang damit mo, kailangang gusgusin ka para masabi nila na ikaw ay nag-aayuno. Ganyan din po sa panahon ng pagdalisay ng bawat hinirang. Hindi kami ninyo maaari makitaan na lugmok o dili kaya ay napapabayaan ang sarili o magi ang paglilingkod para masambit na kami may problema. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat napakarami pong senaryo na pinanghihiwatig ng Ama na sa oras ng pagdalisay ay higit mong mararamdaman sa puso mo kung gaano katapat ang Diyos na pinaglilingkuran mo, tinatawagan mo. Amen po ba yun? At yun po yung advantage na sa oras ng pagdalisay, napakaraming bagay na pinahihiwatig ang banal na Espiritu sa isip mo upang huwag kang gapiin ang kalaban. Unlike nung unang buhay, na kapag ikaw ay nasa pagdalisay, sadyang ang daranasin mo ay puro pagdurusa at lumbay. Amen po ba yun? Sapagkat wala kang kilalang tagapagligtas. Subalit ngayon, sa oras ng pagdalisay, sa kabilaan man na ikaw ay halos gapiin ng kalaban, naroon pa rin yung matibay na lakas. Nasabi ko nga, kagaya ng kaganapan kahapon, nabatid ko, may trangkaso si kapatid na Marie, hindi makatayo. So ano po ang na-offload lahat ng access ko para makapaglingkod ng mabilis. Bakit po? Walang magdadrive. Nakikisuyo kay kapatid na Marie para mag-drive. Pagdilayan niyo po. So bilang isang pagkatao, kung iisipin ko didibdibin, ano ba to? Pwede kong sabihin. Pangalawa, hindi kami pwede mag-tricycle sapagkat matatagdag si kapatid na Pearl. Pangatlo, ang mga kapatid ko, alam kong pagal sa dakong ito, nakatatapos lang po nila ng gampanin, wala din po si kapatid na Chris, na minsan po ay, na-text ko po na ito yung gawin. Pangapat, wala din po si kapatid na Emma, sapagkat nung araw na yon ay may inaapuhap din po. Sa palagay nyo bilang isang lingkod, anong isipin nyo? Parang ayaw nyo na, di ba? Sapagkat ipit na yung oras, subalit ang lakas po ng tinig. Anak, iilan lamang ang mga kapatid mo na hindi mo makakasama ngayon. At mas marami kang kapatid na maaari mong pakisuyuan. Naalala ka agad ni kapatid na Pearl si Jeff. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit ko po ito na nabahagi? Habang may paraan, habang may daan, huwag po kayong panghinaan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung galak. On the spot po, nakontak si Jeff at dinaanan po kami. Ang sabi ko, nahihiyaman ako, mamamalengke pa kami sapagkat may kaarawan po kahapon. At pagdating ko po, naabuhap na rin po ng mga kapatid ko. Salamat po sa mga kapatid kong alagad sa dakong ito, sa dormitoryo. Inapuhap na po nila yung dapat kong gawin. At the same time, sabi ko dun sa kasama kong kawan, tulungan niyo muna ako sa taas at wala akong access. Alam niyo po, nung naisaayos lahat yon, ito lang po yung pumasok sa isip ko. Sadyang walang dahilan para ikaw ay sumuko at panghinaan. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi man siya bumababa, maaari niyang haplusin ang isip ng sino man, maaari niyang ibigay ang kaukulang ipahayag sa kapwa mo upang sabihin, hindi mo man masambit kung ano yung dapat mong gawin, bibigyan sila ng pandama para tulungan ka. At yun po ang dahilan, mga kapatid. Bakit may galak na sa bawat pagdalisay, hindi mo maaaring iwanan ng isa at pagdaka ay haharapin mo yung pagdalisay mo. Hindi. Kailangan higit mong harapin ang Diyos sa oras ng pagdalisay mo sapagkat siya ang kapakampi mo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung nagaganap sapagkat sabi ko nga, wala po kayong kamalayan. Sabi ko nga, si kapatid na Pearl nasa pagdalisay. Subalit sabi ko sa ating Panginoon, kunti man yung tulog, yung oras, ang mahalaga mas lamang yung panalangin, naroon pa rin yung lakas. Amen po ba yun? Kunti man ang tulog, kunti man yung kain, naroon pa rin yung lakas sapagkat nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu na magbibigay pag-asa sa bawat kaukulang saglit man ay mari ka panghinaan. Naroon yung napakaganda niyang pangungusap upang apuhapin mo sa bawat araw ang kanyang aral at ito ang panghawakan mo maging sandata mo para huwag kang bumigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakarami po
Sa madaling salita mga kapatid, hindi mo maaaring tanggihan yan sapagkat kasama na yan sa buhay natin. Kakambal ng buhay natin ang problema, kakambal ng buhay natin ang pagsubok. At ang pinakamahalaga, kung walang test po na magaganap sa bawat isa na ganyan, kagaya po sa aking sarili, ako mismo natetest ko ang sarili ko kung gaano na ako nagtitiwala sa Diyos. At alam ko ang Diyos din ang nakatatarok kung paano ako nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat hindi ako maaaring mawala doon sa kaukulan na hindi ako mananalangin, hindi pwede. Kailangan higit akong kumapit sa Kanya sapagkat yung mga pagdalisay na dumarating sa amin, hindi kayang resolbahin ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, walang iba. No choice. Kumbaga, kung ang tao ay kumakapit sa pantalim dahil sa problema niya, kami po'y kumakapit sa Diyos dahil sa mga pinagdaraanan namin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, naroon po yung, sabi ko nga sa mahal na Apo, salamat sa Ama. Kinakapa ko po sa sarili kung kailangan ko manghina. At talaga pong wala akong makapa. Kundi naroon po yung higit na pagsusumakit ko na yung dalawa na ito ay matupad ko. Bakit? Nag-aalaga po ako ng pamangkin ko. At ngayon si kapatid na Pearl po, binabantayan ko po, manaka-naka. Although hindi naman po siya talaga nakaratay, kumbaga, kailangan siyang bantayan dahil yung kanyang, yung kanyang paghinga, nagkakaroon po ng block doon sa daanan ng oxygen. Tapos, syempre po, nag-aaral pa ang aking alaga, at the same time, mamamalengke, tapos ganun. Ito po, inuulat ko hindi para bilangin kung ano yung ginagampanan. Subalit yung lakas na ibinibigay ng ating Panginoon, wala akong mabakas sa aking sarili na ako nahihirapan. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen! Sapagkat sa bawat araw, nariyan po ang ating mahal na Apo. Ang sabi ko po kahapon, i-offload mo man kalaban ang lahat ng access ko, may hawak akong alas, si Ama at si Apo, at ang mga kapatid kong hinirang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Habang may Apo kong Ching, habang may Ama, Anak at Espiritu Santo at mga kapatid ko po, nakapwa hinirang, mga kayo na nabuksan, tayong lahat, sama-sama tayong dubulog. Ano man ang gustong ipagapiin ng kalaban sa ating mga sarili, hindi niya tayo makakaya, sapagkat higit na makapangyarihan ng Diyos, kahit dalas-dalas pa yan, higit na makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung galak, sapagkat, sabi ko nga, nagsisti pa po ako kahapon Ama, wag mo naman akong papiliin. Yung mga taong ipinagkatiwala mo sa aking kamay at ginamit mo para masumpungan kita, hindi ko masasabi sa yung kaya kong mawala. Subalit wag mo naman papiliin. Mas lamang ka pa rin sa akin. Pwede kitang paglingkuran ng sabay. Apuhapin ko ang mga minamahal ko at ibibigay ko yung para sa'yo. Subalit wag mo akong pahintulutan na malugmok ni katawang lupa ko para makalaban ako. Dahil, syempre po sa dami na inaapuhap na yan, pwede mong i-give up ang isa. Amen po ba yun? Subalit ko i-give up ko si God para ayusin ko sila, sino ang kakampi ko? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kailangan partihin. Kaya sa bawat araw, naroon po yung damdamin, sabi nga ng mahal na Apo, laban lang kapatid, sabi ko, mahal na Apo, habang andyan po kayo, habang andyan ang mga salita ng ating Panginoon na ininunukal sa inyo at ang ating Ama na nagbahagi po sa ating lahat, sa inyo at sa aming lahat, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Kristo, lalaban po ako. At salamat sa Ama, sapagkat ito lang po ang iwanan ko po sa inyo. Sa bawat pagdalisay, magkaroon po kayo ng sariling paninindigan na wag parang alon sa dagat, na kapag nagdiwala kayo sa Diyos, pag masarap, gusto nyo. Pag hindi na masarap, ayaw nyo na. Hindi. Masarap at hindi masarap, gustuhin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ano po yun kailangan mong, sabi nga, maghintay ka kung ano yung dapat ibaba ng Diyos para sa'yo. Dahil may plano siya. Yun po yung mensahe ni Mami Beth kanina. Talaga pong, yun po ang katotohanan. Hindi mo mababatid at makakamtan ang katotohanan ilalaglag sa iyo ng Diyos kung hindi ka magbabata. Amen po ba yun? Kaya sa mga pagdalisay na ito, may proseso man na pagdaraanan, subalit, eto po nakatindig sa harapan nyo. At sabi ko nga, hindi ako mag-aayuno, kundi
Ayoko mahusgahan ang Diyos na pinaglilingkuran ko sa kabilang pagdalisay. Sapagkat nararamdaman ko napakalakas niya. Nararamdaman ko na riyan si Apo Kunching upang idulog kami sa bawat araw. Nariyan ang mga aral upang doon ay maibigay sa amin, ipunla sa aming isip at kalooban upang maiangkop kung ano aming mga pinagdaraanan. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo upang makatugon ang Diyos para sa inyo. Iwanan ko po ito sapagkat sabi ko nga sa inyo, para sa akin simula naglingkod ako, hindi na ako pinahintay ni God ng sobrang tagal para pagbigyan niya ako. Every time na gusto ko siyang tawagan, hindi ko ito pinagmamalaki sa inyo. Alam ko, every time na gusto ko siyang tawagan, nararamdaman ko yung pagsaklolo niya. At ang the best na ginawa niya sa akin sa pagdalisay na itong kabi-kabila, hindi niya pinagalang isip ko. Dahil yung para sa kanya, isinaayos na niya. Wala akong alalahanin kung ano dapat kong gawin. Kundi, kung ano lang nakikita ko, pag apuhap sa mga kapatid ko, bilang kapatid ko sa laman, para apuhapin sila, nagagawa ko na asikasuhin na ito yung kukunin ko. Pero ang para sa Diyos, naka-stable na yan. Sa isip at puso ko, upang sa pagtupad ko sa Kanya ay hindi mabawasan ang para sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ang pinakamahalaga mga kapatid. Paano ko babawasan? Babawasan ko ba ang paglilingkod sa Diyos dahil marami akong pinagdaraanan? Hindi pwede. Hindi niya ako pagbibigyan. Amen po ba yun? At ito yung iiwanan ko po sa inyo. Sapagkat ang ating Panginoon ay may sariling timbangan, may sariling kahatulan, may sariling kaukulan na yung plano niya ay hindi natin plano. Gawin po